Tumalon na mga kababayan yung presyo ng mga petroleum products dahil po sa nangyayari ngayon sa Middle East kung saan gumanti na po yung Israel sa Iran. So ito yung mga balita ngayon. Oil jumps more than 3% on Middle East worries. Ito yung sinasabi natin mga kababayan na bantayan natin. Kasi siyempre yung Israel po, pinaulan na ng Iran last week ng mga missiles, daan-daan pong missiles yung pinalipad, pinaulan sa Israel, pati mga killer drones. Pinipigil sana ng mga world leaders, mga kababayan, lalo na ng Amerika, na gumanti para hindi na po kumalat yung gira. Pero siyempre, threatened na yung existence mga kababayan ng Israel. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, threatened na po yung presidency sa relentless attacks ng mga Duterte. Napunta niya rito, Mr. Maravillas. Parehas din po, by analogy. Kaya, nakita ninyo, umi-strike na rin po si First Lady Lisa Marcos. Hindi na magatiis po. Nagpa-interview kay kay Katonying. Sabi dito po sa balita, giyera na to. Lisa Marcos, swipe at Sara Duterte confirms unity break up. Tama po yung mga analysis natin. In everything, there is a season and time talaga po. May panahon ng pagsasama, may panahon ng paghihiwalay. Kasi kung yung kasama mo, abusado, talagang kailangang maghiwalay. At kung may panahon po ng pananahimik, hindi man po nagsasalita dati si Mrs. Lisa Marcos. Ngayon po, nagsalita na siya. Sabi nga mga kababayan sa mga critics, bring it on, honey. Yan ba? Bring it on na niya. Di ba? Naging ballistic na din po, mga kababayan. Parang Israel si Mrs. Lisa Marcos. Ito po, binakbakan na po ng Israel yung Iran. Sabi dyan, Israel strikes back at Iran explosion struck airbase in city link to Tehran's nuke program. But US denies nuclear facilities were targeted after Netanyahu launched attack in defiance of Biden. Kita ninyo mga kababayan? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, yung pag-strike back ng First Lady at pag-retaliate mga kababayan ng Israel sa Iran, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. Local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo pumunta, gusto mag-travel, nag-booking online na po kami dito, pati sa mga hotels. Ang Colossal Fitness Gym is located at the 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi nang matao po sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na entrepreneur architect. Sa mga inquiries po, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger sa FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Adya Mr. Maravillas. Di balikan natin yung ating kwento. Unahin muna natin itong developing story. Kasi po, palala ng palala yung sitwasyon sa Middle East. Ang simula ito, mga kababayan, doon sa October 7 attack ng Hamas sa Israel. Kasi po, ang mga terrorist organization tulad ng Hamas, Hezbollah, mga armed groups doon po, ang pinagdududahan, hindi lang pinagdududahan, established po siya as fact, ang Iran po ang sponsor. Kasi ang objective ng Iran po, i-wipe out ang mga Hudyo, ubusin po sila, i-erase ang Israel sa mapa ng mundo. So, siyempre, hindi papayag yung Israel, mga kababayan. So, as a result of the conflict, lumalala, mga kababayan, it is feared na baka mauwi ito sa regional conflict and ultimately, mauwi po sa World War III. Ito na ngayon, yung worries po, nag-result po sa pagtalo ng presyo ng petroleum po. Kasi ang source natin, major source ng petroleum products, ang Middle East po. Kaya pag may gulo sa Middle East, apektado ang presyo sa world market ng petroleum. Ito yung dapat bantayan natin po kasi siguradong tatamaan tayo, mga kababayan, dito ng oil crisis. Sabi dito, oil prices surged more than 3% in early Asian trade on Friday following unconfirmed reports of explosion in Iran, Syria and Iraq, sparking fears of an escalation in the Middle East crisis. Confirmed na po siya. Kanina pa kasi ito, nahuli yung balita ng Inquirer. So makikita natin sa mga live reports yung airstrikes na ginawa mga kababayan ng Israel sa Iran. So sabi rito, West Texas immediate jump 3.66% to $85.76 and Brent rose to 3.44% to $90.11. The reports come after a missile attack on Israel by Iran last weekend that Israel's Army Chief General Herzi Halevi warned would be met with a response. So ito na nga po, mga kababayan, gumanti na nga po yung Israel. Sabi rito sa report ng Daily Mail, Israel strikes back at Iran. Explosions rock airbase in city linked to Tehran's nuke program. But US denies nuclear facilities were targeted after Netanyahu launched attack in defiance of Biden. So, si Biden sana kinukumbinsi si Netanyahu, wag ka na gumanti. Anyway, wala mang namatay nang paulanan yung Iran ng mga missiles po. Around 300 to 500 missiles po yung pinaulan po. Pero because of the Iron Dome po, magaling ang technology po ng Israel, superior military and technology. So wala pong namatay. Kaya wag ka na niyang gumanti. Hindi pumayag yung Israel po kasi threatened yung kanilang existence. To the minds of Netanyahu, importante niyang ma-destroy yung nuclear facility ng Iran kasi ayaw nila na makadevelop siya ng kahit isang nuclear warhead. Kasi pag nangyari yon, it will be a disaster for Israel. So hindi papayag po ang Israel. Kaya ito ngayon ang ginagawa po nila. So sabi dito, explosion rang out in the central Iranian city of Isfahan around 5 a.m. local time. Ganila lang po. Iranian officials and state media outlets downplayed the scale of the attack. The city of Isfahan in central Iran was struck at 5 a.m. local time with Israeli projectiles reported to have targeted an Air Force base near Isfahan, which long has been home to Iran's fleet of American-made F-14 Tomcats purchased before the 1979 Islamic Revolution. A base near the city hosts one of Iran's nuclear facilities, although U.S. military sources reportedly said the target was not believed to be nuclear.
Siyempre, dinadownplay mga kababayan ng Amerika yung mga developing story sa retaliatory attack na ginawa ng Israel para hindi na lumala. Pero alam nila, yun ang target po ng Israel talaga. So ito yung makikita ng mga images mga kababayan as a result of the explosion. So ganyan mga kababayan ang makikita doon. So sabi dyan, Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir who previously said his country should go berserk on Iran, posted on a one-word statement on X following the strikes feeble. Iranian officials meanwhile told Reuters that Iran has no plan for immediate retaliation against Israel, contradicting statements made by several senior politicians earlier this week. Ayun mga balita po, sketchy siya. At subaybayan natin, mga kababayan, ang mga developments habang doon naman sa United Nations, nag-uusap doon ang mga diplomats, mga foreign ministers po, para sa sanction na dapat na ibigay po sa ginawang airstrike, missile strike pala ng Iran sa Israel last week. Narinig natin kanina yung statement ng Israel, matindi po. Inatake ng todo po ng foreign minister ng Israel yung United Nations. Kasi anya wala man kayong ginawa. And I think anya in the future, I see anya the United Nations cease to exist for failure to address the threats ng Iran sa kanila at sa buong mundo. The terrorist activities ng Iran. Yan yung mga matitigas na pananalita mga kababayan na binitawan ng foreign minister ng Israel. So sabi natin, ito by analogy, napuno na yung Israel mga kababayan. Kaya po, gumanti na, parang si First Lady Lisa Marcos, napuno na rin po. Kaya nang ma-interview po ni Katoning, nagsalita na rin po. Pero yung mga statements ni Lisa Marcos, mga kababayan, still polite, as described by one congresswoman mga kababayan. So makikita natin yung breeding. Sinagot lang niya yung mga issue. Kasi siyempre tinatanong siya ni Katoning. So ito ngayon yung mga balita, laman ng mga balita. Lahat na lang si Lisa Marcos. Sa mga national dailies ngayon. So sabi rito, gera na to, Lisa Marcos swipe at Sara Duterte. Confirms unity breakup. Matindi kasi po ang alipusta ng pamilya ni Inday sa first family. At yung mga minions, mga kababayan, yung mga DDS vloggers, kung gaano kasama ng bibig ng mga Duterte po sa mga binibitawang salita laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun din po sila. Diba? So sabi nga natin, may panahon talaga na kailangang magsalita at kailangan na po ang paghihiwalay. Kasi toxic na po masyado. Yung mga Duterte toxic. Diba? Ang pag-ugali po toxic. Pati mga supporters nila, toxic. Ang mga pananalita. Kaya sabi ni Mrs. Lisa Marcos, I mean, for me, nasaktan ako talaga. Because my husband will do everything to protect you. Referring to Inday. You run together, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Pupunta ka sa rally. Tatawagin ang presidente mo na bangag. You're going to laugh. Tama ba yon? Even Lenin never did that. The First Lady said. Referring to former Vice President Leni Robredo, who was the country's second highest elected official during the Duterte administration. Veteran political operator Maloti Kia said the First Lady's remarks against Duterte are tantamount to declaration of war by the family of President Ferdinand Marcos Jr. Tama ka po. Ganun na nga. Kasi siyempre, hindi man yun haharap si Mrs. Lisa Marcos sa ganung interview kung hindi na pag-usapan ng mag-asawa. Siyempre, may permiso nun yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ikaw na niya magsalita. Kasi ikaw naman yung grabing nasasaktan. Ako, kaya ko pa.
Di ba? Sabi nga natin, gusto pang isalba ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang relasyon. Pero sa mga Duterte, kaya lang ayaw tantanan po ng pamilya. Nananadya. Di ba? Kaya nang umalis papuntang Amerika for the trilateral summit, yung ating Pangulo nag-iwan ng statement na medyo matigas. I am horrified with the idea na pumasok sa secret agreement yung dating Pangulong Digong. Ayun, na-trigger po yung mga... Yan man talaga po. At nang umalis yung ating Pangulong Bongbong Marcos with Lisa, hindi na po iniwan mag-isa si Inday. Kasi nga, sabi nga natin, paano mong iiwan as caretaker na mag-isa na ang takbo ni Inday sa rally? Pero niya Mr. Maravillas, nung mag-rally sa Tagum City, hindi na nagpakita doon si Inday. Pati po si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, wala doon. O, diba? Umiiwas siguro po, baka madamay sa kamalasan. Kasi po, takaw malas po, itong Pamilya Duterte ngayon. Ngayon, si Pantaleon, nakasama doon, nahaharap sa investigasyon ng Kongreso, pati ng DOJ, for inciting to sedition in rebellion. Sabi ni Mantikilla, Malo Tiquilla, this is tantamount to declaration of war. Tama kayo. So, pero hindi nagsimula nito ang ating Pangulong Bongbong, ang kampo ng pamilya Marcos. Ang nagsimula nito, kayo. Kailan niya Mr. Maravilla sa tingin mo nagsimula? Doon sa attempt po ni GMA. Ambition po kasi. Sa attempt ni GMA po, mga kababayan, na kudita si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, hindi papayag na, at ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi papayag na mawala si Martin. Kasi nga po, si Martin Romualdez, siya ang knight in shining armor. Siya yung shield ng ating Pangulo sa Congress. Kung i-take over yan ni GMA at inayaan ng ating Pangulo, ang sunod na target po, yung presidency, matutulad po kay ERAP. Tama? Yun ang simula mga kababayan. Nag-ambisyon yung kampo ni GMA na alam naman natin kung sino yung best friend, si Inday. Si Inday, Vice President, na pag natalsik yung ating Pangulo, halimbawa mga kababayan, na-impeach, sino yung uupo? Di ba si Inday? And yun siguro mga kababayan, yung plan B. Tama pa yung reading natin? Hindi lumaban si Inday for president kasi nakita nila, mga kababayan, manipis, matataloan niya. Kaya nag-vice president muna. Pero may plan B. Natunugan mga kababayan ni Martin. Tinanggal mga kababayan si kasi nagsumbong yung mga congressmen. Gusto ka anyang ikodita, speaker. Nang mangyari yun na yung tambaloslos. Humiwalay mga kababayan si Inday sa lakas at narinig na ninyo yung tambaloslos. At ang sumunod, siyempre, baka magamit yung confidential funds, in-strip si Inday ng Congress ng confidential funds. Doon na lumala. Di ba? Kasi yung pondo po, magagamit yun sa mga future plans mga kababayan laban sa Pangulo, hindi man sa para labanan yung mga kalaban ng gobyerno. Kundi, natunugan siguro sa intelligence na ang target po, yung nasa gobyerno mismo. And the rest is history mga kababayan. Ito na siya. Kaya mga kababayan, yung mga propaganda nila na pinapalabas, ang kampo ng Marcos Romualdez ang nagsimula nito. Hindi po. That is, a lie. Nagsimula ito sa attempt ni GMA na barkada ni Inday.
na Vice President na successor ng Pangulo. O naintindihan na ninyo ang connection po. Kaya yung mga akusasyon po ni Mau Diggs na gustong i-extend ng ating Pangulo ang kanyang term beyond 6 years, baliktad po. Sila ang gusto mag-ala GMA. 9 years si GMA noon kasi na-cut short po si Irap, 2 years lang na naglingkod. Tinake over po yung Palasyo Malacanang. O ito yung post sa ex ni Tikia. The release of such a teaser coming from an unelected wife of a president is a declaration of war by the Marcoses that it was allowed and framed as such is horrible. 2025 will be a defining moment. Sabi po ni Tikia. Ngayon, yung spokesman naman po ni Leni Robredo, si Atty. Barry Gutierrez, nag-post din, sabi rito, labasan na ng pangil. Actually, believe ka din sa face, ang ibig sabihin nito, face ni Sara, mukha. Nasa kabila ng lahat ng ito, di pa rin talaga bumibitaw sa gabinete. Pero kung ganito na ang tono, baka di na malayo na siya ang alisin. Parehas mga kababayan yung reading namin ni Barry Gutierrez. Actually, ang reading ko, noong lumarga mga kababayan pa Amerika, yung ating Pangulo, at iniwang may tagabantay kay Inday as caretaker. Hindi na siya mag-isang caretaker, kundi nandun si Executive Secretary Bersamin, saka si Conrado Estrella ng DAP. Ang iniisip ng ating Pangulo, baka niya mag-resign na lang voluntary kasi iisipin ni Inday sa kanyang ginawa, nawala na siya ng tiwala. Kaya may kasama pero matigas ang mukha ni Inday. Nagatid pa nga at sumalubong pa nga siguro yung pagdating. Adobe niya, Mr. Maravillas eh. Yung nakaka-hold siguro kasi mga kababayan, sabi nga natin, yung budget na napakalaki ng Department of Education. Pag nag-resign siya as Deputy Secretary, di ang budget na mahawakan niya, yung sa Vice President na lang. O, di ba? Sabi rito, some social media users believe it was the Dutertes, not the First Lady who fired the first shot in the deepening rift within the unit team. Tama po. Nagbabalo-bagi po sila. Binabaliktad nila yung kwento. Parang yung China. Yung China yung may sala. Tapos, binabaliktad nila. Tayo yung tinuturo na agresor. Pero yung China yung agresor. Yun din po yung mga Duterte. Sabi dito, BP Inday Sara's attendance at two anti-government rallies warrants an explanation owed to the public. This is not merely about her presence. It is about transparency, accountability, in the trust citizens place in government official, sabi po ng isang netizen. Tama. Mas naunang nag-declare ng war si Duterte. Simula nung sinabihan niyang adik si PBBM. Pag nilabanan na kayo, biglang victim na kayo as if hindi kayo ang nag-umpisa. Talking about hashtag double standards, hashtag hypocrite, another social media user said. Tama. Really? Who started the war, by the way? Calling him bangag and asking him to resign is not a declaration of war. First Lady is merely expressing her sentiments. Ang mga Duterte ang nagsimula ng giyera. Nang sinabi ni FL Lisa na nasaktan siya na ang nagsimula ng giyera. Entitled kayo, a netizen as. O galing China nga po. Sila yung may sala, pa-victim sila. Mga pro-China po sila lahat, kasama si Malutikia. Kita ninyo? O ngayon, doon sa ayaw tantanan po, ang First Lady, sabi ni Lisa Marcos, bring it on, anya. Yan o. Bring it on, honey. First Lady
Lady Lisa Araneta Marcos when asked for her message for their critics. Blogger Maharlika, former Biliran Representative Glenn Chong, and the Dutertes, bring it on, honey. You're the size of your enemy. Will never stoop to that level. I will never stoop to that. However, every time they say that, they become uglier and uglier. They just look at their face, di ba? Tayo, cute pa din tayo. What a life. Bring it on. There's such a thing as karma. Sabi po niya sa interview. Ngayon, ang ginawa ng mga pro-Duterte po, ng mga followers nila sa social media, gumawa ng mga memes. Ginawang palaka po si si Lisa Marcos. Ginawang palaka. O, kamukha ngayon niya ng palaka. Ganon kabasto sila, mga kababayan. Pati yung sinabi ni Glenn Chong na gusto niyang sampalin ng back-to-back, sabi ni Lisa Marcos, hayaan mo na siya. Di ba, mga kababayan? Doon sa mga pinakakalat na marites ng mga critics niya sa social media na siya, na yung kanyang asawa ay under niya, inalalabas under Disaya. Ganon kababaw, mga kababayan. Parang chismisan lang sa kanto. Sabi ni Mrs. Lisa Marcos, she would not have given up her law firm for him if that was the case niya. Kung ako niya ay ako ang nasusunod, under Disaya yung asawa ko, edi sana hindi ko na ginip up yung law firm ko para sa kanya. Tama. Di ba? You're talking about under Disaya. I gave up my law firm. You know how painful that was for me? According to Araneta Marcos, she would not have dissolved her law firm if she had another agenda in becoming the First Lady. The original partners agreement was, I'll come back in 6 years. Kasi, you have to divest. Iniisip ko, I'll be 76 years na. Sabi ko, sa inyo na. Tapos, sasabihin nila, I'm smuggling. May deal kami dito. Kung ano-ano na lang po, ginawang smuggler si Mrs. Lisa Marcos. Ngayon, tungkol naman po kay Maharlika, sabi niya, I hope the money you got is worth the friendship you lost. So sabi niya, Maharlika wanted to visit their house, which he did according to Marcos Jr.'s wife. So she came. Video. I think Bong was governor pa din. And then, during election, she was there. Then, bigla na lang gumanon. Sabi ko, ha? Okay, wow. Bumaliktad. So, ang ibig sabihin, may nakukuhang, may funder, mga kababayan, sa tingin ng First Lady. Kaya biglang bumaliktad. Ngayon, tungkol naman kay Mr. Sasot po, sabi ni Lisa Marcos, ni-reveal niya that pro-Rodrigo Duterte blogger Sasot and RG Nieto were sued for libel and that her law firm assisted them for free. You want me to mention names? For example, sabi ni Mrs. Marcos, Sas and RGI niya, I met them because they were sued for libel, cyber libel. So they came to me pro bono. Humingi ng tulong daw sa kanilang law firm kasi nagkakaso ng cyber libel, pro bono, meaning free. Araneta Marcos said she wrote an affidavit for Sasot using feminine pronouns for the trans woman blogger as she did not know that Sasot was assigned male at birth. I did not know Sas was a guy. Kaya ako po, hindi ko yan, dapat po, yung tamang address sa kanya, lalaki po siya, kaya Mr. Sasot. Diba? Yung iba, mga kababayan, ang tawag sa kanya, Miss Sasot, yung mga bading po, tinatawag Miss. Niloloko ninyo yung sarili ninyo. And pati kayo, niloloko din ninyo yung sarili ninyo. Nakikisali kayo sa panluloko nila, sa sarili nila. Di ba? So dapat i-address natin sila na tama, Mr. Sasot. So sabi rito, according to the First Lady, she worked pro bono for the bloggers for
3 years until anya something happened. Sasot vlog is known as For the Motherland sa Rogando Sasot, while Nieto is known as Thinking Pinoy in his vlogs. We went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Sabi ko, tika mo na, medyo makapal yan, pro bono 3 years, tapos you'll fire our law firm. Naki-settlement po. Matapos yung 3 years na sakripisyo. Magkapalan niya yan. Hindi lang magkapal, napakakapal. Ganon lang po. Sabi ni Mrs. Marcos, if you're happy that way, there's such a thing as karma. But sa shot back, the blogger posted a response on Friday calling Marcos the lying lady. Sasot denied being sued for libel, clarifying that she faced a civil case filed by opposition blogger Juber Laurio in violation of Data Privacy Act. At first, it was just RJ Nieto whom your law office handled because she had an ongoing cyber libel case filed by then Senator Antonio Trillanes. Yes, it was pro bono, but I believe it was mutual help. We were helping your family bring to the public details of your side of the electoral protest you filed against Vice President Leni Robredo, which mainstream media was not keen on covering, said Sasot in a lengthy Facebook post. Sasot said that bloggers like her defended the Marcos family for 6 years. Diyan niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo doon. Nakalimutan lang siguro. Siyempre, hindi na na-recall ng tama ni Mrs. Marcos kung civil case yung kaso o cyber libel. Interview, impronto. Hindi nangahulugan na nagsinungaling si Mrs. Lisa Marcos. Pero yung pro bono, inaccept mo naman na libre. At saka, kung tinulungan ninyo, ang tanong, humingi ba ng tulong sa inyo? Inassume ninyo na ex-deal kasi tumulong kayo sa pagko-cover. Walang ganun po. Wala man siguro kayong usapan na i-defend sila sa election protest. Through your vlogging, kinausap ba kayo para maging defender ng mga Marcoses? But anyway, mga kababayan, so yun po, ang mga detalye ng balita. Ang sabi ni Mrs. Lisa Marcos, bring it on, Anya. Sige lang kayo. Pero Anya, Mr. Maravillas, si Inday, anong tingin mo? Namumuro na po si Inday. Hindi na magtatagal. Malamang kung hindi siya mag-resign, si Bak ang... si Bak, mga kababayan, ang abutin niya. Yan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.